Ayan, mamamalengke sana kami sa Costco and then naisipan lang namin mag-stop by. Yan. Since balak ni Habi palitan yung aking sasakyan, although 7 years old pa lang yun siya, pero ang taas na ng mileage niya, kasi yun ang laging gamit namin mag-travel, almost 100,000 mileage na, So, kaya sabi niya, it's about time to upgrade daw. So, ang kinukonsider talaga namin is yung Kia Telluride Hybrid at saka yung Hyundai Palisade Calligraphy Hybrid. So, more on hybrid yung gusto namin kasi nga yung sasakyan ko since hybrid siya, kaya subok na subok namin. Sobrang tipid talaga sa gas, lalo sa amin, lagi kaming nagta-travel. So, ayan, pumunta kami sa Kia Selma. Saktong-sakto meron silang hybrid na nakadisplay dito. So, ito yung kulay and then dinemo nga sa amin yung mga feature niya at saka yung mga updated technology niya. Sobrang ganda at ang luwang syempre. Yung downsize lang, siyempre is yung cargo size. Maliit lang siya pero nafo-fold mo naman yung third row. So ayan, din-ride test ni Habi at sobrang nagandahan siya. After namin na drive test ito, next ay pupunta tayo sa Hyundai dito sa May Selma para makita din kung meron silang on-site na available na sasakyan based doon sa gusto namin kasi nga gusto talaga namin ma-compare at ma-drive din yung Palisade para ma-ikumpara mo and then we gonna decide kung alin yung kukunin. Actually marami din silang nakadisplay dito na Palisade kaso wala yung gusto namin kasi ang gusto talaga namin is yung calligraphy which is hybrid. So meron silang Palisade dito kaso nga hindi calligraphy and then hindi hybrid. Kaya hindi kami nakapag-drive test dito. So after namin tumingin dito, so na-compare namin kung alin talaga yung gusto namin. So based doon sa nakita ko, doon sa feature ng Telluride, mas gusto ko yung feature nitong Palisade kasi sobrang advanced ng technology niya. Yung second and third row na upuan, lahat nakokontrol mo sa side. Unlike sa Telluride which is yung third row and then yung sa second ay manual. Sa Palisade hindi. And then after 3 weeks actually, and then nag-decide na kaming magtingin ulit sa Palisade or sa Hyundai store dito naman sa Hanford kasi nakita namin marami silang nakadisplay dito. So ayun, tiningnan lang namin, actually wala kaming balak pang bumili. Gusto lang namin magtingin-tingin and canvas and then makita mismo yung exact model na gusto namin. Si Habi ang gusto niya talaga is brown yung kulay sa loob and then ako naman sa labas gusto ko yung olive green or yung parang blue-green na kulay. Yun naman ay pre-order. But anyway, ayan, pagdating nga namin dito sa Hanford Hyundai, saktong-sakto meron sila yung model na gusto namin, kaya tinest drive ni Habi. So ito pala merong dalawang sunroof, pero yung sa driver side lang ang na-open mo, pero yung sa second row and third row, matanggal mo actually yung cover, pero hindi mo ma-open yung mirror niya, only dun sa may unahan lang. Kaya ayan, din-ride test ni Habi kasi ito talaga yung exact model na gusto namin, yung kulay lang talaga ang hindi. So after niyang din-ride test and then binigyan niya kami ng quotation kung magkano and then ang sabi namin sa kanya is babalik kami kailangan pa namin kasi mag-canvas sa iba para ma-compare natin yung presyo. So luckily meron silang isang stock anyway dito na kulay brown. Yun nga lang yung kulay sa labas ay navy blue. So hindi yan yung gusto ko actually, pero sabi namin pag-isipan namin. Kailangan lang namin pumunta sa isang dealer store para ma-compare namin yung presyo at kung meron sila yung kulay na gusto namin. So ayan. Hello, good morning. So today, ayan, naka-ready na tayo dahil aalis tayo ngayon kasi kahapon nagtingin kami ng mga sasakyan and then so far wala yung kulay na available na gusto namin kasi may mga certain color na prefer namin and then pati na din yung interior. So ayun, so far may nakita kami yung interior na gusto namin pero yung kulay sa labas ay wala. And then ngayon babalikan namin ulit yung nakita namin kahapon and let's see at saka
if ever mag-decide kaming kukunin iyon ano. So, kahapon, bali dalawang dealership yung pinuntahan namin. Yung isa, ang ganda nung bigay niya sa amin na quotation regarding sa final price niya, ano, included na yung tax at saka yung ibang upgrade ano sa loob ng sasakyan. So, ang range ng presyo nila, yung unang nakita namin, almost, magkano ba yun? Actually, mahigit 70, nasa 76 to 78 thousand US dollar. And then, yung second na pinuntahan namin ay nasa 80,000 mahigit. Yung sasakyan out of the pocket na yun pag cash mo, no? So pwede ka naman mag-finance, hulug-hulugan mo siya. Pero sa amin kasi ni Habi, ayaw namin ng hulug-hulugan kasi sayang din kasi yung interest. So same thing din yan yung ginawa namin sa pagbili namin ng RV namin o yung motorhome namin, cash out namin nabili kasi nga sayang talaga yung ibabayad mo sa interest kung i-compute mo, no? Same thing din doon sa lumang sasakyan ko, yung RAV4 hybrid, cash out din namin nabili. So, ang ginawa lang namin nung nagbenta kami ng stocks and then kinash out namin dahil nga ayaw namin magbayad ng interest. Sayang din kasi yun. Same thing din dito sa bahay. Ganon din talaga ang ginawa namin. Kinash namin kasi nga ayaw namin talaga magbayad. Kasi malaki kasi yung interest. Sayang kasi yun kung iipunin mo. No? So ngayon, good thing, actually dahil nga sumikat yung AI, kaya yung stocks namin sa Sandisk ay tumaas. So ayun, nagbenta kami and then para ma-cash out natin yung sasakyan na gusto namin ano. Actually, last month pa ako kinonvince ni Habi na it's about time daw na i-let go ko yung sasakyan ko para mag-upgrade na. Kasi nga yung sasakyan ko almost 100,000 mileage na siya dahil nakarating na siya ng 48 US states out of 50 and then nakailang trip na din kami going Canada. Kaya nasulit talaga namin siya for almost 7 years kasi nga 2019 namin yun nakuha. Sabi niya it's about time na i-let go and then bumili or mag-upgrade ng bago. Actually, nung unang tingin namin ng sasakyan ay last 2 weeks or 3 weeks ago. So, ang kino-consider kasi namin ay yung Kia Telluride Hybrid. Mas gusto kasi namin yung hybrid kasi subok na subok namin dahil sobrang laki ng natipid namin sa gas. Although yung sasakyan ko ay Toyota, so this time mag-change kami ng ibang brand ng sasakyan. Gaya ng sabi ko, ang kino-consider namin is yung Kia Telluride at saka yung Hyundai Palisade, yung hybrid. Top of the line ng Palisade. So, yun yung napili namin. Meron naman yung medyo mababa sa Palisade. Parang nagre-range siya ng 40,000 to 60,000. So, yung napili namin is yung Calligraphy. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko, no? Is yung Calligraphy hybrid. Yun yung napili namin. So, ang price range niya actually is nasa 70,000 up to 80,000 plus US dollar. So, depende yan, may interest pa yan siya and everything kung ifa-finance mo. Gaya ng sabi ko, since sa amin ay cash namin bibilhin. So, ayun, hopefully makakuha tayo ng magandang discount at mapababa yung presyo niya, no? Actually, marami siyang ads-on. So, pwedeng aabot pa yan siya up to 90,000. Depende sa mga ads-on mo doon sa loob ng sasakyan, kung may mga i-upgrade ka. And then yung mga additional security app or something ganun, add another fee yun siya, no? So, ngayon ay ifa-finalize natin, babalikan namin yung unang nakita namin wherein meron kaming nakitang interior na gusto namin sa loob ng sasakyan at the same thing is yung kulay niya pwede na namin i-consider, kasi nga ayaw ko na ng red, black, silver, and white. Ayaw ko na ng ganong kulay. So, ang gusto ko talaga is yung parang redwood, parang rockwood green, something ganon, or di kaya yung parang blue-green. So far, pag ganong kulay, kasi parang pre-order mo na, no? So, let's see kung anong kulay yung makikita natin doon. As long as makuha namin at least isa doon sa gusto namin. Basta ang interior color niya is brown. So, yung sa labas, pwedeng negotiable, kumbaga.
So ayan at aalis na kami and let's see and samahan niyo akong maghanap ng aming bagong sasakyan. So ayun. So ayan, nasa biyahe na tayo papuntang Hanford. Actually, mahigit 1 oras yung biyahe, ano. And then nag-usap kami ni Habi and then sabi namin, I think kukunin na namin yung sasakyan. Kaya ayan, ready na ng dealer ano yung sasakyan. And then sabi ko sa kanya, i-demo na lang niya sa amin lahat ng feature bago kami mag-start sa paperwork. So ayan, tinuro niya sa akin kung paano gamitin yung key, kung ifo-forward mo yung sasakyan or i-reverse mo gamit yung susi lang niya, no, na no need kang pumasok sa loob. Ito yung magandang feature niya, lalo na pag tight space or nakapark ito sa tight space, ano, pwede mong ilabas yung sasakyan gamit yung susi lang. So ngayon, yung feature naman niya dito sa likod, actually ito lang naman yung downside nitong sasakyan na ito, ano, medyo maliit yung cargo niya. Pero ang gusto ko dito ay nakokontrol mo yung upuan dito sa side, all electronic. So ayan, pwede mo ibaba itong third row. Actually, pwede mo din ibaba yung second row at the same time. So pwede yun, i-press mo lang and hold yung button na nasa side. And then pag iaangat mo naman siya is ano mo lang yung button, parang hatakin mo lang pataas yung button niya para maibalik mo ito, ano. So tingnan mo yung space, ang galing. Pwede ka nang mag-camping, latag ka lang ng bed mo dyan or yung comforter mo at unan, you're good to go na, no. So sobrang spacious niya. Pwedeng gawing bed if ever mag-camping ka, no? So, yun ang nagustuhan namin dito. Kasi more room talaga sa loob. So, ayan. Yung cargo size lang naman niya ang medyo maliit, ano? So, okay lang yun. Dahil nga, pwede naman natin i-fold itong third row, ano? So, ayan. Dito naman sa driver's side, ito yung kanyang mga controller at saka yung kanyang handle, ano. So medyo iba yung design niya. And then yung kanyang steering wheel, actually sa ilalim niyan ay yung kanyang shifting gear, ano. Sa mga dating design na sa baba yung kanyang shifting gear, which is yun yung nakasanayan natin. And then ayan yung kanyang mga controller, USB port, and then ito naman yung cup holder niya at saka meron siyang wireless charger doon, and then yung Bose speaker sa side, and then ito naman dinedemo ng aming dealer yung kanyang feature or yung camera niya, ano, naka-satellite and then 360 camera, so wherein mabu-view mo yung surrounding mo, and then if ever mag-change ka ng gear, ano, pag nagda-drive ka na, kung saang lane ka pupunta, ipapakitan ng camera or makikita mo dito sa screen yung view ng side mo, kung aling lane ka pupunta, it's either left or right. So makikita mo dito sa screen mo, ano, which is more advantage lalo na sa atin kasi minsan yung mga blind spot natin ay hindi natin makikita. Pero dito makikita mo kasi nga updated na at maganda yung kanyang camera, ano. So ayan. Ang dami niyang magandang feature actually, and then meron din siyang app na pwede mong i-open yung sasakyan doon, and then i-open mo yung aircon. For example, paglabas mo ng store, mainit, gusto mo pagpasok mo sa sasakyan ay malamig na yun, pwede mong i-open through doon sa app, ano. And then another thing dito sa harap ay super luwang. And then, pwede mo i-recline yung upuan all the way para makapagpahinga. Pero syempre, not advisable pag nagda-drive ka. And then, dito sa kabilang side, ayan, pwede kang matulog dyan habang passenger princess ka, o diba? So, ganyan ka-spacious itong front, kaya sobrang nagustuhan talaga namin. And then, ito naman sa likod, ayan, sobrang spacious din, kaya ayan, ang ganda. And then, na-open mo itong storage niya, may button ka lang na i-click. And then, sa may second door, ayan, meron siyang visor screen para protection pag super init. Kaya ayan, dito lang yan sa may second row, ano, na pintuan. And then may storage din siya dito. Meron din siyang saksakan. And then dito sa taas, ayan yung kanyang sunroof. So dalawa yan siya, ano. Pero yung sa first, yan ang ma-open mo all the way. Pero dito sa may second, ano, ayan, pwede mo lang i-slide yung cover niya.
pero hindi mo ma-open all the way yung salamin niya, no? Only dito sa harap lang na salamin na sunroof ang pwede mong buksan all the way. So ito yung cover lang niya ang pwede mong i-open. So ayan. Sobrang ganda at sobrang luwang talaga dito sa second row din. Tapos lahat ng ilaw, yung aircon nasa taas, pati yung controller. And then same thing din sa third row, meron din siyang aircon dun sa taas and controller, which is maganda kaya ayan. Tsak na lalamigin ka talaga niyan. Kasi yung mga lumang design, nasa baba yung aircon. Kaya minsan pag nasa third row ka ay hindi ka naabot ng lamig. Ito talagang naka-designated each row yung kanyang ilaw at the same thing yung kanyang aircon. So ito din yung kanyang visor screen dito sa kabilang pintuan. So ito yung kanyang controller. So ayan, yan yung kanyang ilaw. So marami talaga siyang magandang feature. And then sa third row, ayan, meron din siyang cup holder. May charging station din sa kaganyan siya kaluwang. And then makokontrol mo yung kanyang upuan dito sa side. Pwede mong ipa-atras konti and then pwede mo din i-forward. Anyway, all seated are heated dito sa first, second, and third row. Naka-heated seat yan sila lahat. Kaya ayan. Tapos ang isa pang maganda dito kahit nasa second row ka or third row, sobrang komportable ka. Yung space ng paa mo hindi ka todo curve, and then yung sa second row naman nare-recline mo pa yung upuan, so pwede kang matulog at mahiga na komportable habang maglo-long drive. Yun ang sobrang nagustuhan din namin doon kaya ayan, ang ganda pa ng kanyang mga advanced technology and features, kaya sulit na sulit yung gastos natin dito kahit super mahal. So ayun na nga, nag-sign na kami ng paperworks at nag-issue na ako ng cheque, kaya ayan, at nabili na natin itong ating sasakyan. Pero syempre, hindi pwedeng walang picture itong ating sasakyan, kaya todo effort naman yung aming dealer, kaya ayan, naglagay pa siya ng ribbon, which is plus 10 points siya, Kaya highly recommend talaga itong si Dominic sa Hanford Hyundai. Sobrang bait niya talaga. Saka nung unang meet namin sa kanya, hindi niya talaga kami pinressure. Talagang sabi niya, if you want to take your time, mag-usap muna kayo, just take your time. You don't have to rush, Andito lang ako if kailangan ninyo. Unlike yung ibang dealer na na-meet namin, medyo presko at mayabang. Paano kasi, mukha naman talaga kaming gusgusin at walang pera naman kasi. Pero hindi niya alam, cash naman namin bibilhin yung sasakyan. Kaya ayun, binalikan talaga namin si Dominic dahil ang bait niya. Gusto namin sa kanya kami bumili. So ayan, finally at nakuha natin yung sasakyan. Kaya ayan, iuuwi na natin. So si Habi mag-drive and then ida-drive ko yung aking lumang sasakyan. So yun lang, share ko lang. Bye! Thanks for watching! Have a good day.